Sige po, kung may Bible po kayo, just flip your Bible in Luke chapter 15, verse 11 through 24. Basahin ko po ng NIV version. Ayan. I pray na matapos po natin itong 4 points ko ngayong hapon. So then he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possession with prodigal living. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Then he went and joined himself to a citizen of the country, and he sent him into his fields to feed swine. In other words, ng swine is pig. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. So, grabe, no? Pagkain na lang ng baboy, wala pang magbigay sa kanya. Verse 17, when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have heard enough and to spare and perish with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I'm no longer worthy to be called your son. Verse 22, the father said to his servant, Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Praise the Lord. Can we close our eyes? Let's pray before we start. Heavenly Father, we want to thank you once again for this opportunity to share the Word of God. Lord, continue to touch your people this afternoon, Lord God. Lord, the way you touched your people this morning, Lord, I pray the same way you are going to touch these people, Lord God. Lord, I pray, Lord God, that the purpose of the Word, Lord, will serve this afternoon. And use me, Lord, as your vessel once again, Lord God. Not my will, but your will be done. In Jesus' mighty name we pray. And everybody said, Amen. So, ang pamagat po ng aking mensahe ngayong hapon ay pinamagatan kong The Reality of Being Lost. Amen. The reality of being lost. Meron lang po akong 4 na points ngayong hapon. And bago tayo magsimula, doon po sa 4 na points ko, gusto ko muna po kayong tanungin. Na-experience nyo na ba na mawalan ng something na valuable sa inyo? Yung parang malaking halaga, nawala. Valuable. It could be phone. Yung phone mo nawala. Amen? So bawa wallet mo, keys, lahat yan importante. Tama po ba, mga kapatid? So, I realize and I notice na kapag nawawalan tayo ng mga bagay na importante sa atin, we don't relax. We search. Tama ba, mga kapatid? Wala po akong nakita na nawala yung sasakyan ko, relax muna tayo. Wala pong ganon. Nung nawala po yung sasakyan namin, hindi kami nag-relax. Na-tense kami. Amen? Because why? Valuable yan eh. Kung walang value yan, it's okay. Papalta naman yan, wag na. Di ba? Tama ba, mga kapatid? Parang biyanan, di ba nawala? Nagbakasyon. Ikaw naman. Nagbakasyon. Okay? Hallelujah. Valuable ang biyanan. Amen ba? Para hindi maka-amen yung may mga biyanan. Valuable. Hallelujah. So,
naniniwala ako, hinahanap natin, pinupurso natin yung may value. Pag may nawala something sa'yo na may value, you pursue it. Tama? And this is the reality nung binasa natin. Ang Lord, pag may nawawalang soul, hindi siya casual na okay lang. Hindi ka na niya hahanapin, hindi ka na niya ipupurso. Hello mga kapatid. No, hindi ka ng Diyos. No, God is not casual about lost people. He pursued them. He pursues them. Why? Kasi lahat tayo mahalaga. Sabi mo sa katabi mo, ikaw mahalaga sa Diyos. Sige, you're another neighbor. Mas mahalaga ka rin sa Lord. Amen? Mahalaga ka rin sa Lord. Amen? However, ayan, dito na po tayo sa point 1 ko. Lost people don't always look lost. Ang mga taong ligaw, hindi laging akala mo ligaw. Bakit? No po, bakit? Ito pong pag-aaral na natin, may expose yung illusion it's a dangerous illusion in life na hindi porki okay ka outwardly, okay ka na rin inwardly. Hindi porki may alahas ka, okay ka na. Hindi porki maganda ang sapatos mo, panglabas, you are okay. Hindi porki may pakulot ka, you are okay. Hindi porki maganda yung perfume mo ay okay, okay ka na. Amen? Imagine niyo itong prodigal son, no, yung prodigal son, hindi siya umalis ng bahay looking broken. Yung prodigal son, umalis siya ng bahay, paldong-paldo. Diba, paldong-paldo siya. Sabi niya kasi, yung Bible na pinag-aaral natin, yung verse na binasa ko kanina, sabihin ko yung Tagalog, no? Ang nangyari po ganito, sabi niya, Tay, total, malalaki na rin kami ni Kuya. Baka naman pwede ko nang makuha yung mga parte ko. Yung kayamanan. Di ba? Mga parte ko. Sabi nung iba, sana all may parte. No, sabi niya, baka pwede ko pong makuha yung parte ko. And sabi nung tatay, okay, sige. I-gather na natin lahat, tatiin natin. Yan na, dalhin mo na yung parte mo. Ibig sabihin, nung umalis yung prodigal son, ang daming dalang pera. He doesn't look like broken. Tama? So, he left with confidence. Punong-puno siya ng confidence. Aha. Meron akong resources. Hello. Sino dito yung pumunta ng Canada punong-puno ng utang? No? He had resources. Tingnan niyo po, meron siyang resources, meron siyang, marami siyang options. Kasi may pera. Tama ba mga kapatid? And what appeared to be, may freedom itong tao na to. It looks like punong-puno ng freedom. Tama ba mga kapatid? Kapag ang isang tao lumayo, may pera, kompleto may options, ang tingin ng tao sa kanya, wow, gusto ko rin ma-experience yun. So from a distance, his life probably looked exciting. Di ba parang, kaka-excite naman yung ginawa niya, nag-travel. Di ba? Nakaka-excite naman. Kung saan siya nakakapunta, walang nagbabawal sa kanya. Tama ba mga kapatid? Alam mo yung parang it looks like attractive at first. Tama mga kapatid? Magagawa ko ang gusto ko. Di ba yung first time mo na yung mag-asawa kayo, di ba? Tapos nagbakasyon yung asawa mo. Ang saya mo ngayon, magagawa ko lahat ng gusto ko. Manonood ako ng Netflix hanggang alas 5. Di ba? Probably look like exciting. But tingnan nyo, ipinakita ni Jesus dito is something different. Ano yon? You can be moving away from the Father and still appear to be winning in life. Pwede, ano mo yun, yung malayo ka sa Father, malayo ka sa Diyos, pero you appear to be, you are in a winning life. Okay ka naman eh. That's why ang lost people don't always look lost.
I'm okay. Di ba? Okay naman ako. Everything is okay. I have life. I have work. I have family. Yung lostness is not always visible. And sometimes, you know what? It's hidden behind success. It's hidden behind laughter. Kahit ang saya mo, minsan ang saya ng tao, hindi mo alam, deep inside, broken. Akala mo, swerte siya, ang daming bahay, ang daming apartment. Lipat ng apartment. Yung pala, hindi nagbabayad, kaya lagi napapaalis, grabe, travel ng travel. Yung pala, nag-a-avail siya ng travel now. Fly now, pay later. Yung ang dami niyang achievements in life. Grabe ang status. Or even religious activity, napaka-busy. Di ba? Minsan, ina-admire pa natin sila eh. Pero sa totoo lang, inside of them, they are disconnected from the one for whom they were created. Nakukuha nyo? Ang danger kasi ito ang danger. Pakita ko sa inyo na. Ang tao kasi, kadalasan, ang tinitingnan lang yung outward appearance ng tao. Kung gaano siya ka-busy, kung gaano siya kagwapo, kung gaano siya... Di ba? Aminin na natin. Ganun tayo ang tao, di ba? Natatandaan ko, nung pumunta po kami rito, bagong dating kami, by the grace of God, nakabili kami ng sasakyan na Audi. So, nung pong naghanap kami ng apartment, sabi po sa akin nung tinitingnan ng apartment, sabi niya, kinausap niya yung agent namin, sabi niya, kilala mo ba yung si Francis? He looks like, sabi niya, he looks like, ano ba yung word na ginamit niya? Loaded. He looks like loaded. Alam niyo, nag-aanap ako ng apartment, ibinebenta sa akin yung apartment. Totoo po, binebenta sa akin yung apartment. Apartment lang hinahanap ko eh. Kasi bakit? Tinignan niya, naka-Audi to ah. Hindi niya alam, yun lang talaga yung available na sasakyan na nakuha namin that time. Favor lang ng Lord, ba't namin nakuha? Hindi niya alam na inutang pa namin. Nagigets nyo? Ginudge kami according sa nakikita lang nila appearance. Yung outside appearance. And you know what? Ang kadalasan, hindi na tinatanong ng tao kung ano yung nangyayari inwardly. Hindi niya alam, etong tao na to, ang ganda ng trabaho, pero inwardly basag. And you know what? Yan ang sinasabi ng social media nowadays. People can be, they have a life that looks joyful. Magpipicture, pamilya, happy family. Ang saya nila, may anak na. Kaya uso ang throwback. Bakit hanggang throwback na lang? Di ba? Akala nila, very productive. Ang daming trabaho. Kaya pag may nangangamusta sa'yo, iwas ka ng iwas, galing Pilipinas. Kamusta ka? Alam mo na susunod doon, hello Mare, kamusta? Kasi naman, ikaw, picture ka ng picture sa magandang bahay. Picture tayo dito. May sasakyan. Kaya ang tao tuloy, ang tingin sa'yo, napakayaman mo. Nung tayo kasi magpakita to, doon sa mas tabi, mag-picture ka sa tabi ng basurahan. Walang makungutang sa'yo. Kawawa naman si brother. Nagigets niyo po ako? So, that is the danger of life, no? Yung social media, alam niyo ginagawa ng social media, hindi natin alam na parang ang saya-saya nila, pero behind that pictures, punong-puno ng fatigue. Loneliness and silent battles in life. Sometimes, minsan nakita mo, nag-open na naman ng business, pang-apat na niya yan. Sana ako din. Hello?
Pero in reality, hindi mo alam kung ano talaga yung pinagdadaanan niya. At alam nyo habang inaaral ko to, no, na-realize ko rin na hindi lahat ang perang kasagutan. You know, ang ginagawa kasi ng social media, it creates a culture where people feel pressure to look okay, even though they are not okay. Tumawa ka lang meron pa ba makakita? Ay, ano, saya lagi nakatawa. 24 hours ka ba nakaganon? Hindi, ano? Ang saya nila, nakapag-asawa siya, ang pogi. Hindi mo alam, pinilter. Di ba? Kasi nung nakita mo sa personal, ba't gano'n yung tsura ng asawa niya na iba-iba sa picture? Na-scam yata ako Kasi bakit punong-puno pala ng filter? Punong-puno in other words, punong-puno ng pretension. Ang saya outwardly, inwardly broken. But alam nyo, ang Diyos, hindi siya tumitingin sa outward appearance. Ang Diyos, tinitingnan niya straight away yung puso mo. Di ba? And that is my question now. Nagtatanong ba tayo ng ganito? Do I look like successful? Kaya yung mga reunion, yung iba ayaw umatin ng reunion Bakit? Alam narinig ko nung sabi ng mga dati, no? Ayoko na umatin sa reunion. Bakit? Payabangan lang yan. Ano na achievement mo ngayon? Ano na ako? Nagmamaneho na ako ng aeroplano. Talaga? Yung pala, nasa yung carnival, yung aeroplanong. No, that is my question. Do I look like successful? But this is the true question. Am I actually connected to the Father? Behind this success, konektado ba ako sa Lord? Kasi ang totoo po, you can be financially stable but spiritually empty. Okay ang bank account mo, 100,000, that's good. But spiritually empty. Alam niyo po, you can be physically free but emotionally bound. Yung free ka physically, walang nakikialam sa'yo, wala kang Bible na sinusunod, okay ka. Pero emotionally bound. Sino sa inyo yung nakaranas ng okay naman ang salary mo pero malungkot ka pa rin? There's something missing. Alam niyo po, meron akong kaibigan, taga Dubai to. Matagal ko na siyang kaibigan. Nawalan siya ng trabaho, umuwi ng Pilipinas. Manlilingkod po ng Diyos to dati. At ngayon po, okay naman ang sahod niya. Kasi siya, virtual assistant. So kumikita siya ng malaki. Dollars sa Pilipinas. Wow, imagine niyo kumikita ng dollars sa Pilipinas. Wala pong inuupahang bahay. Solo niya. Lahat po, name it, nabibili niya. Sabi niya sa akin, ang tawag niya sa akin, Tatay Francis, kasi spiritual father niya ako. Kaya tinatawag niya akong tatay, kahit magkasing edad lang kami. Ba't kayo natawa? Spiritual father. Sabi niya sa akin, Tatay Francis, despite of everything na meron ako ngayon, hindi ko alam ba't hindi pa rin ako masaya. Sabi niya, I feel something empty inside of me. At alam naman niya ang sagot. Sabi niya, kasi alam mo tayo, yung ginagawa ko sa Lord dati, hindi ko na magawa ngayon. And alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, Tay, kung bibigyan ako, willing akong ipagpalit kung ano man yung meron sa akin ngayon, dun sa mga bagay na wala sa akin ngayon. So what does it mean? Alam niyo, minsan you can be surrounded by people but still feeling alone. Ang dami mo kaibigan pero you still, inside of you, parang empty ka pa rin. Diba? Ang dami mong mga, kilala niyo ba siya, no? Si Zacchaeus? Yung tax collector, ang dami niyang kaibigan because he has a lot of money. But wala talaga siyang genuine friends. Ang hirap kaya nun. Yung ang babait na sinasabi sa'yo, pagkaharap mo, pagtalikod mo kung ano-anong sinasabi sa'yo. Diba, mga kapatid? Yung feeling alone inside, grabe yon. Yung mga sleepless night. Bakit? Yung nagigising ka sa isang gabi na parang feeling mo,
grabe ang achievements ko, pero bakit I feel something empty pa rin yung nasa loob sa akin? Amen? So, parang ganito to no? Yung, alam mo, pag lumalayo tayo sa Diyos, ang problema, kala natin successful tayo, pero deep inside, may something kasi sa puso natin na only God can feel it. Alam nyo ba na dinesign ang tao, ang Diyos ang nag-design sa atin, tama? Wala naman magsasabi na tayo ay galing sa unggoy. Ano? Wala. Kasi ang sabi ng kanta, kapag nagmula raw sa, kung saan ka nang galing, doon ka rin babalik, di ba? Ang tao nagmula sa dust. So, pag namatay ka, saan ka dadalhin? Ililibing ka, dust din, tama? O, so imagine nyo, kung galing ka sa unggoy, pabalik ka ng unggoy. Walang ganon. Ipuin mo yung katabi mo kung maraming balbon. Pabalik ka na, bro. Pabalik ka. No? So, what I'm trying to say here is, tingnan niyo po, you can be surrounded by people but still feeling alone inside. Kahit ang dami mong achievements, pero in some point of time, nalulungkot ka. Why? Kasi yung emptiness dyan sa puso mo, hindi mapipil ng pere. Hindi mapipil ng achievements. Hindi mapipil ng mga, kahit minsan, di ba, yung pag nag-asawa ka, you completes me. Sinasabi mo, you completes me. After 6 years, you destroy me. Di ba? Hindi pa rin. Sabi mo, akala ko pag nag-asawa ko, yung emptiness ko, na akala ko, hindi na ako magsa-celebrate ng Paskong nag-iisa. Nung meron na akong nakasama sa buhay ko, bakit there is something pa rin na kulang sa akin? At akala mo siguro pag nagkaanak ako. At nung binigyan ka na ng anak ng Lord, bakit parang may kulang pa rin? Alam mo bakit? Kasi ito nga po, yung emptiness dyan, ang Lord lang ang magpipil in yan. Kaya kahit anong ilagay mo dyan, hindi sakto. Malaki, maliit, hindi eh. Kasi bakit? Kasi kahit anong gawin natin, dinesign ka na ng Lord, nakasama siya dyan sa heart mo. Amen? So tingnan niyo po, itong prodigal son, ang turning point niya ganito. Nothing changed until he became honest about where he really was. Walang nagbago until naging honest siya kung ano ba talaga ang problema niya. So para sa akin ngayon, awareness is the beginning of restoration. Kailangan i-admit mo na ikaw ay lost. Tama ba, mga kapatid? Kapag hindi mo siya in-admit na you are not okay, alam nyo, para sa akin, ang tao kaya natatakot mag-admit na you are not okay, you feel na pag in-admit mo to, you feel na weakness mo to. Yes. Alam nyo, admitting is na I'm not okay, that is not weakness. Hindi po weakness ang pag-admit ng you are not okay. And in fact, kapag in-address mo ang sarili mo na hindi ka okay, kailangan mo ng Diyos, this is the doorway back to the Father. Ito kasi ang starting point, you have to admit na kailangan mo ng tulong. Meron bang naliligaw na, huwag tayo magtanong. Bakit? Makamalaman nilang naliligaw tayo. Dire-diretso lang tayo. Sige, dire-diretso lang. Naliligaw tayo? Oo, naliligaw. Pero huwag kang magpahalata. Huwag tayo magtanong. O, ligaw ka nun, dire-diretso. Tama ba, mga kapatid? That's why, pag naliligaw ang tao, nagtatanong. Kami nga ni Pastora, pag naliligaw kami niyan, buksan mo na yung GPS, hindi natin alam to. Nag-GPS kami. Kasi bakit? We don't know the location. At kung magmamatigas kami, kung tataasan namin ang pride namin, maliligaw kami. Baka tapos na ang birthday yan, wala pa kami. Totoo kasi bakit? We have to admit na naliligaw tayo. Ang taong lost, kailangan niyang i-admit na siya ay lost. May kulang sa buhay niya. Na hindi lahat napupunuan kung anong meron siya ngayon. Di ba? Kaya nga, alam niyo sa encounter,
Ang daming inaan-mask dun eh. Ang daming inaan-mask. Yung nakamas ng tao, ang pakikita niya, meron ba kayo nakita security guard na nagmask na nakadilat siya? Yung pala nung tinanggal ang mask tulog. yung, di ba, ang tao kasi ang hilig mag-pretend. Ayaw i-admit, kailangan mo ang Diyos. No, ang ginagawa kasi natin, we learn to be impressed by appearance alone. And ini-ignore natin kung ano yung nangyayari sa puso natin. I'm okay to become single. No, okay lang ako, pastor. Talaga, oo. Siguro, tatanda na akong binata, pastor. Talaga, oo. Pero saan ka? Gustong-gusto mo na pala talaga mag-asawa. Wala ka lang maligawan. And you're trying to pretend na you're okay. Meron naman talagang ayaw mag-asawa. Huwag niyo akong tingnan na masama. Hallelujah. Meron naman talagang ayaw. Choice niyo yon. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon, hindi lahat may gusto nun. Yung iba nagpe-pretend lang. Nakigets niyo, kapatid? So, that's why we have to stop judging outward success. Huwag kang tumingin dun sa outward success mo lang. Kasi bakit? Kailangan, you have to check inwardly, spiritual sensitivity. You have to check, kamusta ba ang relasyon ko sa Diyos? Amen, mga kapatid? You have to check, kamusta ba ang relasyon ko sa Diyos? Amen. Kasi para po sa akin, ito ang importante. Ito po importante. Wala pong pumunta sa doktor nang hindi niya inaming may sakit siya. Tama? Meron ko ba nakita sa doc? Ba't ka nandito ngayon? Malakas po ako. In fact, ang lakas kong kumain. Ba't ka nandito ngayon? Wala, mangangamusta lang. Wala kasi ako magawa sa bahay eh. Wala pong ganon, kapatid. Pag pumunta ka sa doktor, may problema ka. Asahan mo, kapag ganun ka, paglabas mong may sakit, lalabas kang may sakit. Kasi bakit? Hindi mo sinabi yung totoo eh. Di ba? Kaya pag nasa doktor, aminin mo yung totoo, wag yung hapap lang. Pag tinatanong ilang beses ka umiihi sa madaling araw. Kasi i-check yung sugar mo eh, no? Ako, kung 5 beses, mga 3 siguro, Dok. Liliitan mo pa para hindi masyadong ano. Mahilig ka ba sa sweet? Hindi naman. Minsan lang. Pero sa totoo, dapat sabihin mo sa doktor yan kasi bakit? Through that testimony, doon niya idadiagnose ka niya eh. Kaya kapag lost ka, aminin mo sa Lord. Alam naman ng Lord na lost ka. Amen? Kasi minsan, sa totoo lang, yung mga kind of loss na tao, no, kapag hindi nila feel na loss eh. Kasi ayaw nilang i-admit na loss sila. Kailangan mo ang Lord. Kailangan mo daw ang Lord. I-surrender mo ang buhay mo sa Lord. I-surrender mo daw ang buhay mo sa Lord. Tapos, pag may mga preaching na gato, ilag ng ilag. Kaya ang naboborn na ganyan yung nasa likod. Nakigets niyo mga kapatid? Let's admit it. We need God. Apart from God, we are nothing. Alam nyo, para sa akin, itong bata na to, itong prodigal son, nung umalis siya, paldong-paldo, di ba? Di ba? Tapos ginawa niya lahat. It looks like ang saya nito, ang daming pera. Pero this is what I realize. That will lead me to my second point. Tingnan nyo itong pangalawa. Sabi niya, sin takes you further than you expected. Tingnan niyo po to, itong prodigal son na to. Bago siya umalis, itong prodigal son na to, hindi niya pinangarap na magpakain ng baboy. Pinangarap niya ba? Hello, mga kapatid. Are you still with me? Ito pong tao na to, hindi siya nagising na lang sa isang umaga, ang pangarap ko ngayon ay magpakain na lang ng baboy.
Hindi niya rin pinlanong magpakain ng baboy. Tama? And I believe, nobody starts rebellion aiming for humiliation. Tingnan niyo po, yung mga lumayo sa Diyos, lumalayo tayo sa Diyos, walang nagsasabi na lalayo ka sa Diyos kasi alam ko, mapapahamak ako. Walang nangarap na ganun. Tama? Ba't ka lumalayo sa Diyos? Kasi alam ko, mapapabuti ako sa gusto ko. No, ang mga taong lumalayo sa Diyos, initially, it looks reasonable. Eh, syempre naman, ano ba naman ang gagawin ko? Punta ako sa Canada, simba na lang ba ako ng simba? Siyempre, I have to enjoy my life. I have to build my life. Wala po ko sinabi, huwag niyo i-build ang life niyo. Ang sabi ko po, i-build niyo ang life niyo together with the Lord. Kasi bakit? Ang Diyos po ang nakakaalam kung anong pwedeng mangyari sa iyo Alam mo ba kung anong mangyari sa iyo bukas? Do you know? O, mga tatay dito, may mga tatay ba rito? Wala po? Meron. Okay. So, kala ko wala Obvious naman na tatay na kayo. No? Tingnan, ang tanong ko po ito. May mga tatay ba rito na gustong mapahamak ang kanilang pamilya? Wala. Tama? Ang tanong ko, kaya mo bang protektahan ang pamilya mo at all costs? Kaya ba? Kaya mo ba talagang ikaw? Hindi, ako. Halimbawa lang, no? Example lang to. Halimbawa, 24 hours kang gising, titingnan mo yung anak mo, kung humihinga o hindi. Hindi. Bakit ko sinasabi ito? Kapatid, kung mahal mo pamilya mo, dapat dalin mo sila sa Diyos na alam at kayang protektahan ng pamilya mo 24/7. Nagigets niyo, mga kapatid? Kung talagang mahal mo pamilya mo, para sa akin, ilapit mo sila sa Diyos. If you really love your family, I'm telling you, you need God. Hindi po ako nagsabi nito, ang Bible. Ang sabi ng Bible, only fool says that there is no God. Anong ibig sabihin nun? Ano ba sa Tagalog ang fools? Tingnan nyo, lahat tayo dito po sa loob na to, I believe, naniniwala tayo may Diyos. Tama? Lahat po ba naniniwalang may Diyos? Okay. Yan. Bigyan ko kayo ng example. Talaga naman may Diyos Sige, Pastor, ano example? Yung solar system. Paano ba binuo ang solar system? Alam niyo po, according to my study, mga napapanood ko, kasi si Joshua po, nung bata, ang hilig niyang manood sa solar system. So, habang pinapanood niya yun, natututo rin ako at nagdidig ako something, no? Yung palang Earth, ang distance niya sa Sun, eksaktong-eksakto lang para magkaroon tayo ng init. At kapag pala yung Earth napalapit ng inches, just an inches, papunta sa Sun, sunog ang Earth. At kapag napalayo naman ang Sun ng kaunting-kaunti, mapifreeze ka. Ngayon, ang tanong ko, nangyari ba yun sa Big Bang Theory? Yung nagkabagsakan na ang mga meteor at nabuong solar system. Diyan. Meaning, may gumawa. Isa pa, you're not yet convinced. Bibigyan ko pa kayo ng example. Ang laki-laki ng dagat, bakit meron lang siyang pwesto? Hindi siya umaalis doon. Malakas man yung alon, babalik ulit siya doon sa edge, babalik ulit na pa ganun. Bakit? Do you know why? May nag-create. Hindi aksidenteng nangyari. So that is one of the proof na many proofs kasi ang dami kasing mga proof sa totoo lang na may gumawa sa mundo.
At hindi ito bigbang tsuri. To me, no? Ngayon, kung alam mo talaga na may Diyos, ang sabi ng Bible, ganito eh. Kasi di ba, alam naman natin na may Diyos, sabi nyo nga, totoong Diyos, at siyang sumulat ng Bible, tama po ba? Ang sinabi po ng Bible, even the number of your hairs, even your hairs are numbered. Ibig sabihin, alam niya yung number ng buhok mo. Pag naligo ka kanina, nabawasan ng 3, babawas na niya yon. At hindi lang yon. Ang sinabi ng Bible ganito, bago ka umupo, bago ka tumayo, bago ka humiga, bago pa ma-form yung words sa bibig mo, alam ko na. So meaning, alam ng Lord ang magiging buhay mo sa susunod na seconds ngayong oras na to. Nakukuha niyo po, mga kapatid? That's why, kung alam pala naman natin, bakit hindi natin ipagkatiwala ang buhay natin sa Diyos? That's my question. Bakit hindi natin pagkatiwala ang buhay natin sa Diyos? Tingnan niyo po, itong bata na to, ang ganda ng buhay niya eh. With his father. Tama? Pero, dahil gusto niya ng freedom, akala niya na wala siyang freedom doon sa loob ng father niya, lumabas siya. No? At akala niya hanggang ganun lang yon. Pero, I want you to understand na ang sin, ang kasalanan, dadaling ka pa niya sa mas matinding pangyayari sa buhay mo. Nakukuha niyo, kapatid? At ang kasalanan, hindi ka niya dadalhin pataas eh. Dadaling ka niya lalong palayo sa Lord. Diba? That's why ang kasalanan is so deceptive. No, ano ba yung deceptive? Yung mapanglin lang. Ang kasalanan sasabihin sa'yo, okay lang yan. Ito maganda mangyayari sa'yo. Gawin mo to. Pero hindi niya sasabihin sa'yo kung ano saan ka mag-e-end up. Parang credit card lang, di ba? Ang credit card, kaskas now, pay later. Di ba, wala kang, halimbawa, no? Wala kang pambayad, gustong-gusto mo yung sapatos. Sabi ng credit card, gamitin mo na ako, 2 buwan na ako, hindi mo ginagamit. Kinaskas mo ngayon. Sabi ng Lord sa'yo, mag-pray ka. Amen? Ang credit card, kaskas ng kaskas. Then before you know it, wala ka ng pambayad sa credit card. Alam nyo ba ang credit card, 20% ang interest pag hindi mo nabayaran. So yung 100% na binili mo, automatic yung 120%. Nagigets niya, mga kapatid? Dahil na-addict ka na sa kaskas ng kaskas, after that, wala ka ng pambayad, nagiging emotional ka na tuloy. Lord, dinala mo ako dito sa Canada, wala na akong pambayad sa credit card. Ang sabi ng Lord, ako ba nagsabi sa'yo? Nagamitin mo yung credit card. Sabi ko sa'yo, magtiwala ka sa time frame ko. Hello? Alam niyo, nagtitiwala sa time frame ng Lord, laging may pabor. That is His timing. Bigyan ko kayo ng example, ano? Last week po, yung mami ko, paborito ko si mami niya. No? Yung denture niya, nalaglag. Kasi nasa bulsa niya, nalaglag, tumayo siya, nabasag. Nahati, no? Wala silang insurance dito kasi yung insurance nila nasa US, no? Sabi nila, sige, pumunta tayo sa denture, pa-check natin kung magagawa. Pumunta kami. Tapos pagpunta namin doon, sabi, i-charge namin kayo ng $180 for this. Mapifix naman, pero $180 babayad kayo. Sabi ni mami, okay, sige, babayad. Balikan na, sabi nung balikan nyo na lang. Okay, ng 3:30 ngayong hapon. Okay, 3:30. Mga 1:45, tumatawag na. Sabi, tapos na yung denture, pwede na. Sabi niya, pwede nyo nang kunin. Kasi may emergency yung doktor namin, yung denturist. Mayroong siyang emergency, family emergency. Kailangan niya nang umalis. So, kailangan niyo na makuha ngayon. Sabi ko, hindi kami pwede pang pumunta kasi may appointment kami doon sa lawyer para doon sa panauthorize namin yung proof of loss nung sasakyan namin. No? So, ang pag nandun kami doon sa attorney, kausap namin, no, tumawag ulit sa akin, sabi niya sa akin, ihahatid ko muna yung boss ko, babalik ako, intayin niyo ko, sabi niya. Huwag kayong aalis doon. Sabi ko, okay, sige. So, kausap namin yung attorney,
Okay naman, napabigyan kami ng pabor. Sabi niya, nililibre niya yung mga notary. Libre, free. So, na free. Tapos, actually, sabi niya sa akin, sabihin niyo dun sa mga community niyo, pag may gusto magpa-notarize, sanapin lang ako. I will give them for free. No? So, sabi ko, ang ganda. Kasi, ang maganda doon, hindi yung na-free kami. Ang naganda doon, napag-pray namin siya. Kasi sabi ko, napakabait mo naman. Sabi ko, can we pray for you? Sabi niya, sige, pag-pray niyo ako. Nagpa-pray pa namin. Nung pagpunta na namin doon sa denture, doon sa shop, wala pa siya, nag-grocery muna kami. Pagbalik namin nag-park, kapapark lang, tumatakbo pa. Sabi niya, sorry ito, ngayon lang ako dumating. Sabi niya, ito yung gawa na yan, fix na yan. Pero libre na yan, wala na kayong babayaran. Sabi ko, wow. First time lang namin nakita yun eh. Hindi namin siya kakilala eh. And take note, hindi Pilipino yun. Ibang lahi yun. Nilibre. Bakit? Sabi ko, grabe naman yung emergency nila, napatapat pa sa amin. Ang daming araw na magkakaroon sila ng emergency, kung kailan pa kami nagpapagawa ng denture, doon pa sila may emergency. May reason pala. Bakit? May favor. Hallelujah. Bili mo yung 180 na sana, 180, babayad na sana, Sabi ng Lord, I'll give you favor. Free. Grabe, So, anong ibig ko sabihin dito? Yung nananalangin ka, inaasahan mo, binibigyan ka ng Lord ng guidance mo, walang kalugihan. Amen? Kasi alam nyo, ang kasalanan kasi, sa una, ang sarap niyan eh. Pero ang totoo, yung cost niya, delayed. Di ba? Sinasabi di ba, sa isang, kapag yung na-addict ka sa isang bagay, akala mo una, okay lang naman, paunti-unti lang. Pero before you know it, addicted ka na. Di ba? May kwento dito si Manny Pacquiao eh. Kung okay lang sa inyo. Bago ako pumunta sa point 3 ko. Okay lang ba? Ang kasalanan daw ganito. Meron kasing ibon at saka pusa. No? Sabi nung pusa, sabi niya, ang lalaki ng ibon, mukhang masarap to sabi niya. Nakita niya, ang kinakain pala ng ibon, bulate. So ginawa niya, naglagay siya ng bulate. Kaibigang ibon, meron akong bulate rito. Sabi ng ibon, ayoko nga. Pag kinain ko yan, kakainin mo ako eh. Sabi ng puso, hindi naman. Ang kapalit lang, isang balahibo kada isang bulate. Nung isip yung ibon, wow, talaga, isang balahibo. Ang dami kong balahibo sabi niya. Pwede kaya? Isa lang? Isa lang. Promise? Promise. Babangayin yung ibon. Kain siya ng matabang bulate. Sabi niya, ang sarap ba? Sarap. Okay, tanggalin natin yung isang balahibo mo. Lipad ulit yung ibon. Sabi niya, ang sarap talaga, nung bulate, fresh. Hindi frozen. Bumaba ulit si ibon. Isa pa, please. Okay. Tinanggal ulit yung isa. Kabila naman, para pantay. Dahil napakasarap, baba ng baba yung ibon. Then, na-realize niya, sabi ng pusa, nakaganyan sa kanya, okay ka na? Busog ka na? Oo. Paano? Kakainin na kita. Sabi ng ibon, yun akala mo, lilipad ako. Hindi na nakalipad yung ibon. Bakit? Ubos na yung feather niya. Ang kasalanan ganun. Sa una, sasabihin sa'yo, ganyan lang yan, okay lang yan, mag-repent ka na, magbago ka na, magbabago ka naman eh.
God is good, He is merciful. Iintayin ka ng Lord na magbago. Grab lang ng grab. Until na makuha ka na niya. Hello? Di ba? Lahat tayo, in some point of time, napunta tayo dun sa pwesto na parang, wow, ang hirap nang bumalik. Amen? So, ganun po. Ang kasalanan, hindi yan static. Na kung ano yung ginagawa mo kasalanan, doon ka lang yan. No, hindi. Dadaling ka niya, idadrag ka niya, papalayo talaga. And before you know it, ang hirap nang bumalik sa Lord. Kaya nga, blind now, consequence later. Di ba? Sana don't get me wrong. Ito po. Ito lang naisip kong example. Huwag niyo pong masamain to. No? Kung mamasamain niyo, hindi ko na po sasabihin. Will you allow me? Di ba ganito? Yung mga tao nagbibisyo, sabi nila, okay lang naman, magbisyo. Pero sa totoo lang, tingnan nyo, mga kapatid, pag nagbibisyo ka, di nag-enjoy ka, tama. Pero may epekto sa katawan mo, tama. Tingnan mo, imbis na humaba yung buhay mo, ang ginawa ng kalaban, pinaikli ang buhay mo. Imbis na mabubuhay ka pa sana ng 80 years old, above, nagbabasketball ka pa. Nagko-crossover ka pang gano'n, no? 80 years old! 35 ka lang kasi may bisyo ka. Naku, kaya kayo mag-barley kayo, sabi niya. Promotion. Nakakuha nyo? Dahil yan sa bisyo. Tingnan nyo, nagbayad, yung bisyo ba libre? May bayad. Parang ganito, nagbayad ka ng laso na ikamamatay mo. Nagigets nyo ako, mga kapatid? Hindi, ang sarap eh. Oh, it's up to you. But ang sabi ng Bible, you have to, what? Ingatan mo ang katawan mo kasi yan ay templo ng Diyos. Ngayon, kapag magbibisyo ka, it's up to you. Pero, ang consequence, it's all in you. Tama ba? Sa iyo ang consequence nun. Bakit? Pag ba nagkasakit ka, Diyos ang magkakasakit? O yung kapitbahay mo magkakasakit? Ikaw ang nagbibisyo, kapitbahay mo nagkasakit? Walang ganon. Di ba? Ikaw yung nagbibisyo, kapitbahay mo nagkasakit? Walang ganon. Meron ka ba nakita na nag-exercise sa kanyang effect? Yung nagda-diet yung lalaki, yung babae pumayat? Walang ganon. Meron, pastor. Huwag niyo sabihin ko sino yun. Hallelujah. Di ba? So, anong ibig sabihin dito? Ang kasalanan, sa una, sasabihin sa inyan, okay lang. Gawin mo lang ng gawin yan. Bata ka pa eh. Enjoy mo muna buhay mo. Di ba? Ganun ang kasalanan. Enjoy. Itodo mo na. Ginagawa mo na rin. Enjoy mo pa. Tapos sasabihin sa inyo ng John chapter 10 verse 10. Paki-flash. Paki-flash. Wala yan sa preaching ko, pero gusto ko makita nyo. Ayan po ang John chapter 10. Ayan, mabilis na siya. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Sino ba ang thief? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi, tanong mo lang kung sino yung thief. Baka kilala niya. Wala po akong nakita magnanakaw na nagpaalam eh. Meron ba kayo nakita magnanakaw nagpaalam? Wala. Nanakawin niya yon by hook or by crook. Kung sana kung may nagnanakaw na nagpapaalam, yung sasakyan ko, sana nagpaalam sa akin, sana nakapagpaalaman ako ng maayos. Bye-bye. I will miss you. Sana ingatan niyo sila, ha? Wala kukunin yan. Ano sinasabi dito? Ang enemy, kukunin ng joy mo. Kukunin niya, i-steal niya ang purpose ng buhay mo. At ano pa, you will end up kill,
and destroy. Ayun ang sabi, ang linaw po, hindi po sa akin galing yan. Sa Bible. Nakuha niyo ka mga kapatid? That's why, para sa akin, yung mga taong lumalayo, may pag-asa ka pa. May pag-asa pa tayo. Kasi ang sabi ng Lord, tingnan niyo, sa Bible, dito po, it will lead to my third point. And you have only to realize na kung ano talaga na ang status mo. Aminin mo lang, i-admit mo na I need God. That's my third point. The turning point is realization. We have to realize. Tingnan niyo po, verse 17. Verse 17, pasok tayo. Sabi niya, but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Alam niyo po, nung binabasa ko to, it's not just a moment of regret. Hindi siya nagsisisi lang dito eh. Ano pa? It moments of clarity. Na-realize niya, ba't ba ako nalayo ng layo sa father ko? Doon nga yung mga katuwala, katulong ng tatay ko, may pagkain, hindi nagugutom eh. And remember this. Ito po, importante ito. Nung na-realize niya, hindi pa naman nagbago location niya, nagbago na ba? Tama ba? Ano na bago? Perception niya. Kaya minsan, alam niyo kapatid, yung mga tao nagkakaroon ng clarity, hindi mo na naman kaagad nababago yung sitwasyon mo. Ang binabago ng Lord sa'yo, yung pag-iisip mo at pananaw mo about the Lord. Parang ganito, bakit kailangan ko bang lumayo sa Lord? Alam ko namang may Diyos. Bakit kailangan kong i-figure out ang buhay ko kung meron namang Diyos na kayang solusyonan ang problema ko? Di ba? Yun lang naman. Bakit ako nagpapakahirap? Hindi habang buhay malakas ka, kapatid. Di ba? He finally sees it for what it is. Sabi niya, yung tatay ko, may mga servant doon, hindi nagugutom. Pero ako rito, pagkain na lang ng baboy, hindi ko pa makain. Yun ang sabi po ng Bible. Tama ba, mga kapatid? So alam niyo po, diyan nagsisimula ang restoration. Saan? Sa pag-iisip mo. I-realize, i-admit natin na tayo ay kailangan natin ng Diyos. Ang Diyos po, kapatid, hindi siya part-time God. What do I mean by part-time God? Yung nandyan lang pagkailangan mo. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos po ay full-time God. Nandyan siya every second ng buhay mo. Dapat lang, ano dapat? Diba, kapag may karelasyon ka, dapat nagbibigay ka ng oras. Dapat, ino-honor mo siya. Tama ba, mga kapatid? Ganun ang relasyon. Amen? Kasi ang Lord, tingnan niyo po, parang ganito lang yan. Dahil mahal na mahal ka ng Lord, tingnan niyo, mahal na mahal tayo ng Lord kasi valuable tayo sa Lord. Alam niyo ba na valuable tayo sa Lord? Yung iba sasabihin, hindi ako mahal ng Lord eh. Kung hindi ka mahal ng Lord, tanong ko, magkano ang kidney ngayon? Kidney. May nagbenta na ba ng kidney dito? Wala pa, pastor. Mamaya pa lang siguro. Magkano po? Lagay natin 200,000. Isa. Dalawa kidney mo. Nagpa-function? May 400,000 ka na. Magkano po ang lungs ngayon? Magkano po ang heart? Magkano po yung eyesight? Magkano po? Lahat ba yan nagpa-function? So, ibig sabihin pala, ikaw lang, millionaire ka na pala eh. You are valuable sa Lord. Kasi bakit yung organ mo lang, napakamahal niyan. Di ba kaya mga Pilipino talagang favorite ng Lord yan? Bakit, pastor? Biri mo, pinili ka na, pinino ka pa. Pilipino. Mga Pilipino lang ang masaya doon. Yung iba, hindi masaya, hindi sila Pilipino. Hallelujah. Pero nyo, Pilipino, pinili na pinino. Alam nyo kapatid, ito po. Ang importante, malaman natin to. Kapag yung perspective mo na bago about God,
na bago, susunod na yung location mo dun eh. Kasi bakit? May gagawin ka. Tingnan niyo po itong bata na to. Diretso mo nga, sis. 16. 16. 16. Napabalik pala. Sorry, 18. 18 tayo. 18. 18. Sige, tingnan po natin dito. Kasi hindi ko na ilagay ito eh. Okay lang ba? Yan. Tingnan niyo po. Ang maganda sa bata na ito, tingnan niyo po. Sabi niya, how many of my fathers, pakibalik po, pakibalik. Yan, pakibalik. Thank you. How many of my fathers hired servants have bread enough? Alam niyo yung word na my father? Tingnan niyo. Na-restore yung perspective niya. Hindi lang yung perspective niya, pati yung identity niya rito. Hindi niya sinabing, yung mama na mapakayaman na inalisang ko. Sinabi ba niya yon? Ano sabi niya? How many of my fathers hired servant? Meaning, na-restore yung identity niya. Do you follow? Nabago pa lang ang perspective, pero na-restore na kagad ang identity. Alam nyo, ang mundong to, sasabihin sa'yo, failure ka. You messed up, big time. Yun ang sasabihin sa'yo ng kalaban eh. Di ba? Yung mga, tingnan nyo mga kapatid, kung ano ka ngayon, yan yung mga bunga ng desisyon mo noon. Tama ba mga kapatid? So kung messed up ka noon, that's why messed up ka rin ngayon. Nakuha niyo mga kapatid? Pero sa Lord, nagkamali ka man noon at nagbago ang pananaw mo sa Kanya, pwede ka pa rin niyang i-restore ngayon. Nagets niyo? So, walang huli sa Lord. Wala. Pero sayang. Bakit? Imbis na 2 years ago, tingnan niyo po, imbis na 2 years ago, sana, nai-enjoy mo na yung privilege na may guidance ka from the Lord. Nakukuha niyo, mga kapatid? Pero because ang tao kasi daw, matigas ang ulo. Totoo ba matigas ang ulo ng tao? Hindi ako naniniwala dyan. Sa Pilipinas, maglagay kang bawal tumawid, wala talagang tumatawid dun eh. Ano mo ba nun? At saka tingnan mo yung bawal umihi dito, walang kapanghi-panghi doon. Malinis talaga. Di ba po? Tapos yung iba, bawal pumasok, may aso, nangangagat. Titignan pa talaga, may aso talaga ba dito? Walang aso. Nakikets niya? Ang tao talaga is stubborn eh, by nature eh. Kasi tingnan niyo, kung natatandaan niyo si Adam at si Eva, ang sabi ng Lord, ang daming pinagbawal, isa lang ang pinagbawal ng Lord, huwag mo kakainin itong prutas na to. Isa lang. Ang lahat pwede mo nang gawin. Pero ba isa lang ang pinagbawal ng Lord, yun pa yung hindi nila natandaan? Ang sabi lang ng Lord, huwag niyo kakainin to. Ang sabi ngayon ni Eva, kainin natin to, masarap to, ano? Nakuha niya? Ang daming gusto, sabi ng Lord, isa lang ang bawal dito, kainin tong prutas na to eh. Yun pa yung ginawa nila, stubborn talaga ang mga tao. Pero sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Masunurin ka, di ba? Oh, liars go to church. Di ba? Tingnan nyo mga kapatid. Itong bata na to, because na bago yung ito kailangan natin maintindihan eh. Baguhin mo lang yung perspective mo. Na kahit pag bumalik ka, hindi ka papagalitan ng Lord. Hindi niya sasabihin sa'yo na, layo pa more. Hindi sasabihin ng Lord yun at hindi niya pamumuka sa'yo na, okay, humarap ka rito, mag-public apology ka. Wala eh, hindi ganun ng Lord eh. Alam mo, sabi rito, sige, diretso mo. Diretso natin. I will arise and go to my father and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Ito po is a sign of repentance, di ba? Okay, diretso mo po. Diretso mo po.
Diretso mo pa. And I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hard servants. Ito na, nagme-meditate na siya. Kahit siguro hindi na ako tawagin na anak. Hard servant na lang ako. Ang dami naman, tingnan niyo po, ang maganda dito sa bata na to, ang dami naman niyang pwedeng pasukan. Babalik siya sa tatay niya. Tama ba? Ang dami niyang pwedeng pasukan eh. Kung mataas ang pride nito, doon ako sa kaaway ng tatay ko papasok. Kung mataas ang pride ng bata na to. Naku kanya, mga kapatid. Yung alam mo yon, yung offer na ng offer ang Lord, pero pilit nating nire-reject ang Lord. Ang dami alam mo na galing sa Lord yan. Talagang alam mo na ino-orchestrate ng Lord yan. Pero dahil matigas ang ulo natin, tinatanggihan natin. No, thanks. Busog ako. Pero saan ka gutom na gutom ka talaga eh. Nagigas niyo ako, mga kapatid? Look at this. Tingnan, sabi niya, I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hard servants. That is a sign of humility. Alam mo, ito naniniwala ako, no? Ang taong kaya hindi makabalik sa Lord, walang humility. Tama, mga kapatid? It takes humility para bumalik ka sa Lord. I mean, yung mag-admit lang, ano daw yung mga isa sa word na napakahirap sabihin? Sorry. Ano yung susunod? I love you. Ang hirap sabihin nun. Lalo kung wala kang sasabihan. Di ba? Paano mo sasabihin nyo? Wala kang... Hallelujah. Di ba? I love you. Ang hirap sabihin nga. Tingnan nyo. Anak mo na nga eh. Pero minsan, sabi ako, I love you to. Pero talaga namang mahal na mahal mo yung anak mo. Nangigets nyo? Bakit? It takes humility. Para sabihin na, sorry, nagkamali ako. Di ba? Minsan nga nagso-sorry na, hindi pa genuine eh. Sorry ha. Sorry. Pero alam mo, mali ka, di ba? Sorry. Di ba? Antigas pa rin ang kalooban mo. Bakit? That is pride. That's why, kapatid, don't get me wrong. Lahat po tayo, in some point of time, may pride. Lahat tayo. Kasama po ako. Pero ang gusto ko mong sabihin ngayong hapon na to, hindi ka naman maililigtas ng pride mo eh. Hindi ka naman mapapagaling ng pride mo eh. Alam mo, minsan ang tao, dahil matigas ang ulo, gusto pa nating matuto in a hard way eh. Di ba? Yung hard way, yung pinalo ka muna bago ka natuto, gusto mo ba yung ganon? Yung bago ka sumunod, pwede ka naman sumunod na walang paluan eh. Bakit kailangan mo pag, hindi, gusto ko talaga matikman muna yung hagupet. Bago ako susunod. Pero totoo, hindi, kapatid eh. Bakit? Pwede ka sumunod sa Lord kahit hindi ka pa maka-experience ng problema. Nagigets niyo ako? Don't get me wrong, mga kapatid. Ito po, matatapos na ako. Bear with me. Give me 10 minutes. Okay lang ba? 10 minutes. Ito ang last point ko eh. Bago ko sabihin yung last point ko. Tingnan nyo, mga kapatid. May kwento. Ano? May mama, bata pa, nililigawan na siya ni pastor. Sabi niya, mag-serve ka sa Lord. Sabi niya sa bata. Sabi niya, pastor, magsaserve naman po ako. Kaso, busy po ako sa school. You know, pastor, graduating. So, tatapusin niyo lang ako mag-school. Then, magsaserve ako sa Lord. Sabi ng pastor, sige, pagpipray kita, Lord. Bigyan mo siya ng wisdom. Matapos niya yung pag-aaral niya ng maayos. Di natapos ngayon. Sabi niya, hello. Kamusta na? Tapos ka na. Congratulations. Valedictorian. Cum laude. Wow. Sabi niya, pastor, kaso alam niyo po nangyari. Pag-pray niyo po ako. Natanggap ako sa work na gustong-gusto ko. Busy po ako sa work ngayon. Kaya hindi po na mo makapag-serve. Sabi ni pastor, sige, ipagpe-pray natin na mapaburang ka sa work mo. Pinag-pray ngayon ni pastor. Kamusta ka na? Sabi ngayon, kamusta ka na? Sabi ngayon ng baba, alam niyo po, yung trabaho pinasukan ko, may nakilala ko. At gusto ko po, pastor, kayo ang magkasal sa amin. Di kinasal ngayon. Di pastor, sige, pag nakasal po kami, di nakasal na. Ngayon, after 2 months, pastor, binalikan ni pastor, kamusta ka na? Pastor, praise the Lord. Bakit? May honeymoon baby, nabuo. Pag pastor, pag nakapanganak na. Sige. Ipag-pray natin na maging successful yung panganak ng asawa mo.
Lumaki na yung bata. Yung bata ngayon, pinanganak na. Oli ka na! Mag-serve na tayo sa Lord! Sabi niya, Pastor, alam mo naman, malilit ang bata. Palaki-laki natin ng konti. Sabi ngayon ni Pastor, sige. Pinag-pray. Hanggang sa, yung tumanda na siya, na-stroke. Nagkasakit. Nagkaroon siya ng problema. Hindi na siya capable na kumilos ng 100%. Sabi niya ngayon, nasa hospital siya. Pastor, anong nangyari sa'yo? Nagkasakit po ako, stress ako, ganyan. Anong nangyari? Magsaserve na ako, Pastor. Ngayon, hindi na siya makapaglakad. Bubuhatin pa ni Pastor. Kaya sabi ng Pastor, ipagpe-pray na lang kita, kunin ka na ni Lord. Hallelujah! Sa tagal nang hinintay ni Pastor, kung kailang hindi na siya pwede, doon na siya maglilingkod. While you are still that strength, kapatid, doon, ibigay mo yung sa Lord. Kasi bakit? Para mas magamit ka pa ng Lord. Kasi ang tao ganun sa totoo lang, ang dami nating dahilan. Pero sa totoo, kapag nandun na tayo sa hard way, gusto pa natin piliin yung hard way bago tayo matuto. Amen? And that leads me to my last point. You know what? Kahit anuman ang sitwasyon mo ngayon, kahit ang layo mo, nawala ka sa Diyos, hindi ka nakakapagdasal, nakalimutan mo ang Diyos, ito po may good news ako sa inyo ngayong hapon. According dito sa verse natin, ang Diyos walang sawang naghihintay sa'yo. The Father is still waiting. Tingnan niyo po rito. Verse 15, diretso mo kapatid. Wala na akong oras. Bilisan natin magdiretso. Sige po, diretso. Diretso sa closing. Then he went and joined himself to cities in the country. And he sent him into... Sige pa po. He would gladly feel... Sige pa. Hanggang Revelation. I will rest. Okay, diretso pa po. 19. And I'm no longer worthy... Okay, 20. And he rose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Tingnan niyo po, ito isa sa illustration na ginamit ni Jesus dito, na ang father, pag nakita ka, malayo ka pa, hindi kanya sesermonan. Pabalik sa kanya. Di ba? Kahit ilang beses mo pa siyang nireject, kahit ilang beses mo pa siyang tinanggihan, the moment na nag-decide ka na babalik na ako sa Father ko, He will run to you and He will embrace you and kiss. Tingnan nyo, sabi rito, and ran and fell on His neck and kissed Him. Alam mo, niisip ko nga ni-imagine ko to no? Di ba galing siya sa babuyan? Siguro pag halik ng Father niya, may baboy ka, anak. Na-gets nyo? So, imagine niyo, kahit gaano kasama, mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit nakalimutan mo ang Diyos, hindi ka niya nakakalimutan. Grabe. Alam mo yung parang, I believe, kung ako lang to hindi sinabi ng Bible. No? Siguro kung internalize ko to, bakit nandun yung father, nag-iintay siya? Siguro nung umalis yung bata, nagsabi siya, Tay, hintay mo lang ako, babalik ako At never nag-fail yung tatay kakaintay doon sa anak. At sabi niya, yung anak ko, paparating na. Bumalik na ulit. And I could not wait. I will run towards to his son. Grabe, Alam niyo po ba, according sa kultura nila dati, ang mga dignified father, yung mga matataas na father, hindi po matangkad yung mayayaman na father. Kasi po nakadisda sila, yung parang palda. Kapag tumakbo ka, ma-undignified ka. Pag may nakakita sa'yo na tumatakbo ka, ng gano'n ang suot mo, bababa ang tingin nila sa'yo. Pero look at the Father. The Bible tells us, He ran.
Tumakbo siya, sabi niya, I don't care about the culture. Alam mo yung, what would you feel, kapatid? Yung kahit ang sama-sama natin, pagbalik mo, tatakbo pa rin ang Diyos sa'yo, papalapit sa'yo. Yung kahit ilang beses mo siyang pinagpalit, tinanggihan, pero He's still okay, He still loves you. What would you feel? Yung pinagpalit mo, di ba yung ganito lang, para masundan niyo ako, makapasok kayo. Yung taong minahal mo, pinagpalit ka sa iba ng maraming beses. Tapos nung bumalik ka, tinanggap ka pa rin. Hindi ka niya tinanggap para gantihan. Tinanggap ka niya para i-restore ka niya ulit. What would you feel? Ito po, tingnan niyo sabi. Diretso natin. Diretso mo po. Tingnan niyo nangyari. Oh. Hindi sermon. Ang sabi niya, balik mo. Yan. But the father said to his servant, bring out the best robe. Best pa rin? Despite of failure, best pa rin? Kahit napakasama nitong tao na to, best pa rin ang plano ng Lord sa kanya? Kahit ilang beses, alam naman natin, kahit di natin sabihin. Ilang beses natin na-fail ang Lord. Alam naman natin eh. Pero grabe, best pa rin. Mahal ka pa rin ng Lord. At hindi niya sinabi sa'yo na, ito na tong anak kong matigas ang ulo. Pugutan ang ulo. Hindi niya sinabing gano'n. Hindi niya sinabi na, yung ginamit ni Judas ang ibigay mo dyan. Hindi eh. Ang sabi niya, best. Alam niyo, kung ako nagpakalayo, ito ang ganda nito, narinig ko na kay Bishop Arnold. Hanggang ngayon, 5 years ago, hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa. Gusto ko sana sabihin sa inyo. Alam niyo, sabi niya, kahit daw ang kasalanan ng tao ay kasing laki ng barko, ang kapatawaran ng Lord ay kasing laki ng karagatan. Biruin mo, di ba pag tumingin ka, nakakita na ba kayo ng barko? Ang laki, di ba? Pagpunta kayo sa St. John, ang laki, yung ganyan kalapit. Pero tingnan nyo yung barko kapag nasa gitna ng dagat. Grabe, ano? Ganon daw ang pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya ako, ito, tingnan nyo, sabi niya, bring out the best robe and put it on Him. Hindi lang robe. Ang sabi niya, put a ring on His hand. Kasi nawala yung niya authority niya eh. Hindi ko alam kung sinanla niya yung ring niya. Sabi niya, put a ring on His hand. At hindi lang yon. Palitan ng sandals yan. Yung bago. At hindi pa natapos doon. Ang sabi niya, last na. And bring the fatted calf here and kill it. Ibig sabihin, hindi lang siya pinalitan ng mga bagong damit. Nag-celebrate. Kaya alam mo, kapatid, ngayong hapon, kung magdi-decide kang babalik ka na sa Lord, may celebration na mangyayari sa langit. And if you decide na babalik na ako sa Lord, bakit ba ako nag-i-struggle? Bakit kailangan ko i-figure out ang mga problema ko? I will accept and go back to the Father. And then, ang sabi po ng Bible, isang kaluluwa lang ang maligtas ulit. Laksa-laksang anghel ang nagse-celebrate. Welcome to Jesus Reigns Forever Church. My name is Pastor Francis and this is my wife, Pastor Roxanne, and we're blessed to have you here with us. We're excited to let you know we have videos and contents here to encourage and empower you, to lift your spirit, build your faith, and remind you that God is with you, has many faithful promises for you, and has a mighty and wonderful plans in your life.
I say amen to that, church family. So we invite you to subscribe and follow us on our social media pages. We love staying connected with you. And no matter where you're from or what season you are in life right now, our prayer is that you would experience the transforming power of God. Church family, stay connected and be blessed. And always remember, Jesus reigns forever.